Hi guys, good morning. Welcome back to Teslang Gala. Today we are going to Baguio. Ang gagawin natin is hindi tayo mag-charge from here, San Jose del Monte, Bulacan to Baguio. Mag-charge na tayo sa Camp John Hay kasi gusto kong i-open yung Sentry mode while naka-park dun sa tutuluyan namin. Right now, ang gagawin muna natin is from San Jose del Monte, Bulacan going to Quezon City kasi yung kaibigan ko nag-aaya mag-breakfast, and then from Quezon City to Baguio. If ever nakulangin man, depende sa estimated ni Tesla, we will let you know if ever na mag-charge kami along the way. Okay? So yun muna for now. I'll update you guys in a bit. See you on the road. Welcome back guys. Paalis na tayo ngayon ng ano ba pangalan nito? Foam Coffee. Time check. Time check is 8:48 AM. We're running at 91%. So chinek ko dun sa Evro. Ang plan kasi is diretso na. However, nakita ko pagdating dun is 26%. Ang bala kasi namin is dun sa may Kia, merong 120 kWh na charger. Kaya lang yun nga 26%. So medyo alanganin ako. So ang gagawin ko is mag-charge ako ng Shell sa may Rosario, La Union. And then from there, diretso na ng Baguio. Or titignan ko kung ilan yung percent ko pagdating namin ng Shell. Yung bago, may bago ko nakita dito along Mexico. I will check kung gaano or kung ano pa yung state of charge later. I'll update you guys kung ano or kung saan kami makapag-charge. Okay? See you on the road. Andito tayo ngayon sa may Shell Mexico, yung bagong charging station. So meron silang 120. So I plan na dito na lang dahil masyadong marami sa may TP Lex Rosario sa may Shell na nag-charge. So what will happen is dito na lang tayo mag-charge para diretso na tayo akyat sa may Camp John Hay. Tingnan natin kung ilang percent pa pagdating doon. Quick update lang guys. Andito pa rin tayo sa may Shell Mexico kung saan tayo nag-charge. Right now 100% state of charge, and then we're going straight to Victoria Bakery, Mabini. This is already in Baguio. Estimated state of charge niya pagdating natin doon is 47%. So what we're gonna do is tatlo kasi yung pupuntahan namin. The reason for that is bibili kami ng cake dito sa Victoria Bakery, Mabini, because tomorrow is my birthday. And then mag-charge tayo dito sa may Kia, ito.
And then dito tayo tutuloy sa cozy cabin. The reason behind that kung bakit gusto ko nang mag-charge even 40 plus pa naman at bukas pa naman kami uuwi, that's because gusto kong i-open lang yung Sentry mode habang nakapark yung car. So alam naman natin na yung Sentry mode is gumagamit siya ng battery, of course, para mag-function. Ayoko lang magkaroon ng problema. Okay? So see you guys on the road and we'll update you later. Welcome back guys. So ngayon andito na tayo sa Baguio at magcha-charge tayo sa Kia Motors. Dito kasi yung meron daw 120 kWh at tinignan ko sa Evro, vacant yung isang gun nila. Check natin kung okay siya. Update ko kayo guys later. Ayan o, actually dito na tayo. Or just 180 meters. Ayan. First time ko kasi dalhin ko si Tekla dito sa Baguio. Kaya hindi ko kabisado yung mga charging stations dito. Ang alam ko lang meron sa Camp John Gate. Now your destination is on the right. Ito siya guys. Pero hindi ko alam kung saan ang charging station. Yun. There. 120. Wala siyang cover. Okay lang niya. So lang 120 niya. Ito. Ay hindi, wait lang. Ayan guys, so wala tayong kalaban. Walang kasama. Walang nagcha-charge. Pero umuulan. Right now guys, we're at 44%. We will charge si Tekla up to 100%. Kasi nga dahil sa Sentry, gusto kong naka-open lang habang naka-park dun sa tutuluyan namin. And then by tomorrow, I'll update you guys kung ilang percent yung nawala habang naka-park. And we will see kung aabot na tayo ng Bulacan. Kasi alam ko magkakape pa. Kakape ba tayo bukas? So magkakape kami bago bumaba. And then, ayun, punta na sa Bulacan. Uwi na. Lakas ng ulan guys. So ayan, charge na siya currently at 60, 70 kilowatt, 72. Well, always naman hindi ka na ma-maximize yung 120. Ayan siya. So dito tayo sa Kia Baguio. Okay, update ko kayo guys later. We're currently at 47%. Speed niya is 73 kilowatt. Sabi, 40 minutes before full charge. Lakas ng ulan guys. Tingnan nyo. At ang kapal ng fog.
Right now, tapos na tayo mag-charge. Parang 42 minutes yung charging natin from 42% to 100%, which cost parang 1,200 something. Ipopost ko na lang nandyan sa video natin. We're now at 100, and then we're going to a cozy cabin kung saan kami mag-overnight. So hindi ko alam, pinaiikot kasi kami, pero hindi naman yan, dito na lang kami dadaan. I'll update you guys bukas, kasi nakalagay naman 99% pagdating namin doon. So basically, pag alis namin bukas or before kami umalis, i-update namin kayo kung ilan na lang yung percentage ng overnight ng Sentry mode, since this is the first time na gagamitin namin si Sentry mode ng ganung katagal. Tingnan natin kung ilang percent yung mawawala, and then from there biyahe na tayo sa Kapihan, and then baba na going back to Bulacan. Update line guys, quick update. Since nag-charge kami up to 100% at hindi ko nga alam yung daan dito sa pupuntahan namin, kung paakyat ba or pababa, napansin ko na-deactivate yung regenerative braking niya. How? Hindi na siya nagbe-brake. Hindi siya parang nag-engine brake. Tuloy-tuloy siya at bumibilis siya. Nang wala kang ginaan, hindi mo pinipress yung accelerator, even pantay yung kalsada. So yun yung napansin ko sa kanya, kaya gagamit ka na ng brake pedal. Ayan, temporarily reduce. As you can see, meron nakalagay temporarily reduce yung regenerative braking. In 300 meters. Yun lang guys, napansin ko lang, para lang malaman nyo rin yung etong feature ng Tesla. One of the feature ng Tesla, kapag full charge at downhill, yun, nag-deactivate yung regenerative braking. Yun lang guys. Good morning guys. Today is July 25. So dumating tayo dito kahapon sa may cozy cabin ng 3 PM. Like what I've said, may update ko kayo kung ano yung matitirang, kung ilang percent yung matitira, dahil nag-sentry mode tayo from the time that we arrive here at past 3 PM up until today. It's already 11:18 AM. So right now we're currently at 90%. So ilan yung nawala sa atin? We arrive here at 98%. So 8%, which is not really bad, kasi it's for your safety. At kung alam mo naman yung pupuntahan mo, yung mga charging station, walang problema, di ba? So yan, more than ano ba? Ilang oras yan? So kayo na mag-compute. Basta from 3 PM past 3 PM up until 11:18 AM, yan yung percentage. And then today magba-brunch kami sa Nono.
Yeah, magbabranch tayo sa Nono Guidos Restaurante. Sabi we will arrive there at 86%. Malapit lang naman din kasi 14 minutes lang. And then, what we will try to do today is hindi kami mag-charge. From here, Cozy Cabin, going to Nono, and then going back to Bulacan. Tingnan natin kung kakayanin. Since meron naman tayong charging capability sa bahay, okay lang kahit dumating tayo ng 10% or 15%. Okay? Update namin kayo guys later on how accurate 86% once we reach Nono Guidos Restaurante. See you on the road, guys. Hi guys, just a quick update. So, andito na tayo sa Nonos. Unfortunately, nakalimutan ko mag-video kanina nung dumating kami. But we've been here for almost an hour. And ayun, hindi kami nakakain dahil sobrang tagal ng order. Dumating lang yung drinks namin. So, we decided to go na lang. Na-cancel na yung order. Kasi table 16 kami and then table 8 pa lang yung last na na-serve nila. Ngayon maghanap kami ng ibang mga kainan. Ayun lang, napaka unfortunate ng experience sa Nono. But yeah, ganun talaga. Update namin kayo guys later. Welcome back guys. So andito tayo ngayon sa may Alvea. Dito kami kumain. Hindi na ako nakapag-video kanina. However, di naman nabawasan even 1% simula nung dumating kami. Still it's 82%. It's the same SOC or state of charge nung dumating kami dito. So right now may pupuntahan lang kami saglit. It's just 30 minutes away. And sabi naman estimated is 82% pagdating doon. And then from there, yeah, tingnan natin kung mayroon pa tayong pupuntahan. If wala na, we will go straight to Bulacan. Thank you guys and we'll update you later. Pauwi na tayo ng Bulacan. I just want to let you know. And then our state of charge is 80%. And then minap ko na. Pagdating sa bahay sa Bulacan sa San Jose del Monte, we still have 48%. Last charge natin is kahapon sa Kia Baguio, which cost us around 1,300 something. And then yung chinarge natin sa Mexico na almost 500. Yun na yun. Makakauwi na tayo from Bulacan to Quezon City since nag-coffee tayo, and then going to Baguio. Kahapon na nandito na tayo sa Baguio, pumunta tayo ng Victoria and then sa Cozy Cabin, and then nag-sentry mode tayo habang nakastay tayo doon, and then bumiyahe ulit tayo papunta ng Victoria or Alvea. Kasi magkatabi lang. Alvea and
Victoria, magkatabi lang kasi sila. Doon tayo kumain, then bumili rin tayo ng pastries nila ng Victoria. And then, Richview, and then going to Bulacan. 'Di ba? Napakatipid niya. For me, tipid siya. Hindi ko alam kung ano ang take ng iba. Since nung naka-pick up kami, yun nga, it will definitely cost us around, I think, 5,000-6,000. Pero sa laki or sa mahal ng diesel ngayon, I think 8,000. More or less. Yun lang guys. At least, kakayanin ba ng Tesla Model 3 standard variant ang Baguio? Yes, definitely kakayanin niya. You just have to trip or to plan your trip. That's first. I-plot nyo sa map ni Tesla, and then you will definitely know kung ilang percent once you reach your destination. 'Di ba? Yun lang. See you guys in the next video. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel if you want to know more about charging station, kung saan kami pumupunta, at kung magkano yung nagagastos namin. Kung gaano ka cost effective having a Tesla or having an electric vehicle. Thank you guys for watching. See you guys in the next video.